Hello, magandang umaga sa inyo lahat. So nagpapabati, no? Birthday daw ni Ma'am kahapon, June 6. Belated na ito, no? Kasi 7 na ngayon eh. Sabi sa inyo, papabati kayo sa akin bago mag-birthday nyo eh. Tsaka yung magpapabati, hindi na po ako nagbabasa masyado ng comment section po sa YouTube dito. Hindi ko po mababasa yung ano nyo. Mag-PM po kayo sa akin sa FB kung magpapabati kayo. Sorry po ha. Alam ko marami nagpapabati, minadadaanan ko eh. Kaya lang, hindi ko natatandaan pagka sa comment section PM po kayo sa akin. Anyway, meron tayong pag-uusapan, no? Ito, finorward sa akin ni Sir Val Angeles. Ito ay regarding na naman dun sa ating paborito nating si si Sir Alex Pabella. Ito ay regarding na naman doon sa doon sa yun nga, yung pagpapakain niya ng baboy dun sa di umano'y Muslim. So, sige, basahin natin to, no, tong conversation nila nito ni Sir Val. Ito, no. Sabi niya ganun. Ano ho bang pagkakaintindi nyo pag sinabing content, sir? Tinanong niya, no. After nung... Ay, ito ba yung umpisa? Wait lang ha. Baka mamaya hindi ito yung order nung... Wait lang ha. Ito yung umpisa, sorry. Ito yung umpisa. Sabi dito, ito ay parang tanong kasi, syempre, hindi naman sinasagot ni Sir Alex sa public, no? Ngayon, may nag-forward dito ng convo nila. Wala namang sensitive information dito eh. Yung pananaw lang ni Sir Alex Pabella doon sa nangyari, yung kawalan niya ng accountability. So ito, no, sabi ganun, Sir Alex, good evening ho. I-zoom nga natin para makita nyo. Sabi ganun dito, Sir Alex, good evening ho. Okay naman kausap, ano? Bakit naman ganun, Sir Alex? Parang mali naman po ata yung ginawa nyo dun sa kaibigan yung Arabo na Muslim. Alam nyo naman na bawal sila kumain ng baboy, pero pinilit nyo siyang pakainin. Di naman ata tama yon, Sir Alex. Sabi niya ganun, hehe, di po Arabo yon, di rin po Muslim. Ba't sabi nung ito ang problema, nagko-conflict kasi Sir Alex eh. Meron ka kasing binayaran dito si Sir. Kaya sometimes, no, hindi na maintindihan kung alin yung totoo dito. Ang gulo-gulo na talaga ng vlog mo. Nag-uumpisa ka pa lang pero na. Katulad nito, no. Play natin to. Ito yung isang kaibigan natin na Arabo, galing Diba? pa yan ng Jordan. Ang pangalan po niyan ay Jordan din, kaya Jordan from Jordan. Diba? Tapos sabi mo, hindi Arabo. Ano ba, men? Tapos ito binayaran mo ito eh. Ma'am, saka na natin pag-uusapan yan si bayaran mong yung binayaran mo. Diba? Hindi naiintindihan ano ba talaga yung totoo. Ito yung napaka-blurry kasi ng social media presence mo. Dito ka nasisira eh. Yung paiba-iba. Tapos may nag-comment pa sa akin kaninang umaga. Sabing ganon. Bakit apektado ka? Sabi ko, nasa public kasi yung post. Nabother ako dun sa pinost. Tapos binalikan ko siya, ikaw, ba't apektado ka? Ba't ikaw pwede ka maging apektado sa akin? Pero ako, hindi ako pwede maging apektado sa pinopost si Sir Alex Pabella.
Mga mentality talaga ng mga supporter nito, mga tanga. Mga rebat hindi pa pinag-isipan. 'Di ba? Pag nagre-rebat parang sarili lang nila yung karapat dapat doon sa sinisita nila. Ewan ko sa mga tao. Anyway, so ito, no, sabi niya dito, hehehe, di po Arabo yon, di rin po Muslim yon. Sabing ganun dito. Ipagpalagay na natin, Sir Alex, na hindi talaga siya Muslim. Parang mali pa din ata yun, sir. Kasi ano na lang ang tingin nyo, ang sasabihin ng mga kapatid nating Muslim kapag napanood nila yung video nyo, sir. Biglang ba na to, dami account ka. Di ba? Irrelevant. Kahit pa sabihin mo, dami account to, kung valid yung tinatanong sa'yo, sumagot kayo sa tanong. Ako nga, wala akong pakialam. Kahit si Mandirigma, dami account sinasagot ko Di ba? Challenge niya ako. Si Mandirigma nga, challenge ako na Sabi ko, ikaw, may natulungan ka na. Sabi ko, oo, ikaw. Pakita ka ng patunay. Di hinamon ko siya. Sabi ko, magpapakita ako ng patunay na tinulungan ko. Magvi-video ka sa sarili mo na sinasabi mong bobo ka. Nag-call siya. Kumol siya, men. Naglatag ako ng ebidensya ko. Hindi na ako ni-replyan. Sa akin, wala. Wala namang mawawala sa akin Diba? Yung dami account bullshit na dahilan na yan, capping out na naman ito Kapag ikaw ay nako-corner na, no? Diba? Humahanap ng strawman argument Dami account ka. Ano ngayon? Hindi granting no, tinanggi naman dito na hindi daw. O granting na dami account. Ano ngayon? Valid yung tanong Diba? Ako nga, sari-saring dami account ang sumasalakay sa akin. Pag tinanong ako, okay naman. Sinasagot ko naman. Ang problema, pag sinagot mo, hindi na magpaparamdam sa'yo. Diba? Sabi gano'n, wala naman ako binanggit na Muslim nung tamo, ginagago talaga tayo ni Sir Alex Pabila. Wala daw siya binanggit na Muslim doon. Sabi ko isang Arabo. Di lahat ng Arabo Muslim. Alamin mo din at di ko sinabing Muslim siya. Pakinggan mo muna siya. Pakinggan mo muna siya may gusto nun. Ano siya may gusto? Kinumand mo Diyos ko talaga. Kung ginagawa talaga tayong tanga Ulitin nga natin yon. Yung video kay Pudpanis, kay Pudgenius. Punta natin si Pudgenius. Siya daw ang may gusto. Nakikita sa video, kinukomand mo Ano may gustong pinagsasabi nito? Diyos ko naman, Sir Alex Pabella, ginagawa mo naman kaming tanga. Kung si Tita Marv, sanay na sanay kang gawin tanga. Di ba? Kami hindi mo magagawang tanga. Tinan mo. Ayos yan. Gustong gusto daw. Ganyan ang itsura ng gustong gusto kay Sir Alex Pabella. Ang Arabo, napilitan kumain ng baboy. Sabi mo, ikaw nga nagsabi niya, napilitan. Napilitan kumain ng baboy. Tapos sabi mo, gustong gusto. Ginagago mo ba kami? Tinan mo, sir. Anong sinasabi mo dito? Di lahat ng Arabo Muslim. Alamin mo din at di ko sinabi na Muslim. Di ko sinabi Muslim siya, pakinggan mo muna. Siya ang may gusto nun. Siya daw ang may gusto nun. Nakita dito, sabi mo, napilitan ka mo Ano siya may gusto nun? Panoorin daw yung video. Asan dito siya yung may gusto nun? Yung sinasabi, wala daw siya sinabi Muslim. Pero pakinggan natin to. Ang Arabo, napilitan kumain ng baboy. Ay walang ibang order. Kahit haram. Kahit haram. Haram is... Na-mention mo yung haram Ginagago mo ba kami, sir? Huwag kang maghihinanakit sa akin dahil dito sa mga pananalita mo, tinatarantado mo kami. Haram? Parang, wala kasi ganito kasi yan, Hindi mo na kailangan i-mention na Muslim siya para masabi mong Muslim yung tinutukoy mo dyan. Di ba, for example, ganito, isang bala ka lang. Di ba?
Ano ibig ko sabihin? Babarilin kita. Pero need ko pang i-mention yung, yung baril. Na-mention ko yung bala eh. Common sense ang gagamitin mo. Saan ko gagamitin yung bala? Eh di sa baril. Diyos ko naman. May na-mention kang haram dito at bawal ka mo sa Arabo yung, yung baboy. Ano bang ibig sabihin nun? Diyos ko naman. Come on. Diba? Kasi Tita Marbs, yung nagtatanga-tangahan sa'yo, huwag mo asahan lahat ng tao tanga. Ay, Diyos ko. May mga bagay kasi na kahit hindi mo i-mention yung isang yung isang word, alam na ganun talaga. 'Di ba? Alam na, lalo na kung related doon yung na-mention, katulad nga nung haram. Saan konteksto na bibilang yung haram kung wala kang tinutukoy na Muslim doon? May iba pang religion ba na connected yung haram? Or kahit na ibang religion, na-identify mo kahit bawal ka mo sa Arabo Kahit na hindi pa Islam yan. O for example, Sabadista yan, na bawal din ang baboy, di ba? Pinilit mo pa rin na alam mong bawal na sinasabi mo doon sa video. Ko naman. Mga ganitong bumibenta sa inyo to, men. Kila Mandirigma lang bumibenta to. Actually, naniniwala ko sila Mandirigma, alam din naman na Alam din naman na mali to Kaya lang, syempre, dahil kakampi nila yan, diba? Ito yung sinasabi ko, parang sa politics din kasi yan Pag may pinanigan ka, kahit sablay-sablay na, mapipilitan ka ipagtanggol Tama sila Tita Marbs. Pagdating dyan nananahimik, alam nilang mali Diba? Speaking of Tita Marbs, siya pa yung nag-apology. Ewan ko, mamaya panoorin natin Pero ito muna. Sabi ka rin dito, di ba sir, yung salitang haram sa Muslim yon, tsaka dun sa picture niya na magkasama sir, di ba, pang Muslim yung suot nun. Sabi niya gano'n, i-content, ano to? Kasi ayusin ang message I-content mali ba ang salitang bawal, aral-aral. Ano ba ito? Mali, i-content, sabi niya gano'n, I-content, ano ba to? I ba to? Mali ka salitang ang bawal, aral-aral. Ano daw? Sabi niya, kitang-kita kasi sir dun sa video na napilitan yung tao sir. Inutusan nyo lang kaya ginawa. Alam mo ba salitang content? Ito na naman tayo Yung bobong dahilan na yan Bobo talaga kahit kailan Yung dahilan na yan. Alam mo ba ang salitang content? Oo, alam namin. Ano ba ang meaning ng content? Kasi iniinsulto na lang tayo dyan Pati si Tita Marbs na boba, ganyan din ang dahilan Yung content lang. Ano ba ang meaning ng content? Mga animal kayo. Content meaning. The amount that can be contained. Sa Tagalog na lang, content meaning Tagalog. Alam nila pag content, salita Ang translation ng content, ibig sabihin, nilalaman. Alam namin ibig sabihin, content, nilalaman. Nag-vlog ka, ang content mo, ang nilalaman ng vlog mo, ay kabastusan sa mga Muslim. Kasi minsan nagiging definition when you say content, kahit na anong gawin Tanga din, content nga Content nga, alam mo ba ang meaning ng content? Tanga! Hindi, i-challenge nyo. Ano ba ang meaning ng content? Ang meaning ng content ay nilalaman, tama ba? Ano ang content ng,
Ano ang content nitong display cabinet ko na lang? Anong content niyan? Mga laruan, di ba? Tama ba ako? Kasi laruan ang nilalaman nito. Tama? Yan ang content ng display cabinet ko. San papasok doon yung sinasabi ni Sir Alex Padilla na, alam mo ba ang meaning ng content? Madaming tanga sa mundo. Tapos isasaksak nyo sa utak ko na yan yung may-ari ng gasolinahan? Container. Siguro naman pamilyar si Sir Alex Padilla sa salitang container. Meron siyang container truck, di ba? Anong laman ng ano ibig mo sabihin ng container truck? Nilalagyan, di ba? Container. Ayaw ko na mag-explain. Tanga, nakaka-high blood. Ay, sko. Ang alam nila definition ng content, drama, invento. To. Sabi ganun dito. Ano ba ang pagkakaintindi nyo pag sinabing content? Sabi ganun, after noon, sinong nag-ubos ng pork, sila din naman ni Junior at di ako kumain noon. Ano ba? Hindi naiintindihan talaga ni Sir Alex Padilla yung ginagawa niya. Sa totoo lang, men, anong papalusot ni Sir Alex Padilla dito? Hindi na tungkol sa computer to Sir Alex Padilla eh. Kasi di ba noon, nasabihan kita na mahina ka. Kasi hindi ka makaakyat sa StreamYard para makausap ka namin. Fine, sabi mo doon, computer yan eh, hindi nyo kapanahunan yan eh. Computer yan. Kahit na ang dali-dali, si Tita Marbs nagawa noon, ang dali-dali, sige fine, computer eh. Pero ito, kukote na ang pinag-uusapan dito eh. Hindi mo naiintindihan na mali yung ginawa mo. Hindi na, kahit naman siguro walang pinag-aralan, naiintindihan dapat yan eh. Unang-una, basic no, alam mo na sa isang Muslim ay bawal kumain ng baboy. Alam mo naman siguro yung, kahit hindi ka nag-aral, kahit kayong, halimbawa may nakikinig sa akin na hindi nakapag-aral, alam yan eh. Or kahit hindi mo alam, pero alam mo, pag isang bawal, ay ipapagawa mo dun sa tao na hindi pwede, alam mo, hindi mo dapat gawin yun. Dahil bawal sa kanila yun eh. Alam mo naman siguro kung paano tumatakbo ang faith, di ba? Magkaiba kasi yung, alam mo, may mga bawal na may mga bawal na pwede mong gawing katatawanan. For example, ganito, no? May diabetes ang kasama mo. Bawal kumain ng ice cream yan. 'Di ba? Siyempre, pwede mo i-content yun na dilaan mo to, tapos kumain siya ng ice cream, tapos isusumbong mo siya sa asawa niya. Oy, ate, si kuya ko kumain ng ice cream. Ano kasi yun eh? Hindi naman ganun ka, yun eh. Hindi naman ganun ka, ang gravity nun eh. Pero, pag pinag-uusapan natin dito ay yung faith, 'di ba? Yung sobrang sagrado. Pati nga sometimes nga minsan yung pambababae pwede natin gawing biro-biro eh. 'Di ba? Let's say halimbawa kung may asawa ng isang tao, pwede mong biruin, "Oy, chick boy 'yan." 'Di ba? Chick boy 'yan si nakita ko 'yan may kasamang ibang babae nung 'di ba? Pwede natin biro-biroin pero iba kasi pag faith talaga. Yun nakasalalay. Di ba, men? Yun ang hindi naiintindihan ni Sir Alex Padilla. Kahit wala kang pinag-aralan, kahit wala kang tinapos, alam mo yung mga bagay na yan. For example, sa mga kapatid nating Iglesia ni Cristo, bawal talaga ang dinuguan. Alam natin yun. Kaya hindi natin gagawa ng dahil respeto doon sa paniniwala nila. 'Di ba? Yun ang sinasabi natin
mga kababayan ko, ito hindi naiintindihan ni Sir Alex Pabella. Dahil content, pwede na. Anyway, ito yung sabi niya, gawa-gawa lang na walang kwenta. No! Anong walang kwenta? Nang insulto ka ng faith ng isang religion, walang kwenta? Ay, Diyos ko naman, Sir Alex Pabella. Sabihin mo yan sa mga mau-offend na Muslim na makakapanood ng video mo in the future. Huwag ka nang makisakay sa issue ni na food panis. Tingnan mo naman ang FB ng mga yan. Walang sariling content at muka po. Tiway po sa pagtatanong. Binura ko dahil nagawan issue. Hindi ginawa yung issue. Ikaw ang gumawa nun, min. Kasi kung ginawan lang ng issue yon, hindi mo buburahin yan. Iba yung narrative dun sa original eh. Pero same. Halimbawa, kung ako, no, meron akong video na ginawa ng issue, hindi ko buburahin yung video ko. Bagkus ipapaliwanag ko pa. For example, no, meron akong ginawang fake na video ng ghost hunting. 'Di ba? Ang konteksto nun kasi, gusto ko ipakita sa mga nanonood na kahit ako, kaya kong gumawa ng peke. Madali lang. Dinocument ko eh. Kung paano ko ginawa yung peking multo eh. Dinocument ko eh. Binidyo ko eh. Habang dinidirect ko yung sisilip sa poste. 'Di ba? Dinirect ko eh. Ibig sabihin, gusto ko talaga ipaalam sa tao kung paano ginagawa yung peking video. 'Di ba? Now, may mga naging kaaway ako sa ghost hunting community na chinap-chap yung video. Ang ine-explain lang nila, gumawa daw ako ng peke, period. Pero hindi nila pinakinggan na gumawa ako ng peking video to show people na madali lang mameke ng video. Ako hindi ko binura yung video ko na yon. 'Di ba? Dahil pag napanood ng mga sumira sa akin, I mean, pag napanood ng mga tao kung saan ako siniraan yung original video, may intindihan nila. Hindi ko buburahin yun. 'Di ba? Alam, yung mga matagal na sa akin, alam niyo yung istorya na yon. Sila Donsky, ginawan ako ng istorya na gumagawa daw ako ng peking video sa ghost hunting. Pero hindi nila pinapanood yung buong konteksto nung ginawa ko. Actually, may disclaimer pa nga yun eh. 'Di ba? Ako hindi ko binura yun. Kung ano yung pagkakapanood nila doon sa video ko na chinap-chap nila, na pinalabas nilang gumawa ako ng peke, andun pa rin. Hindi ko inaalis yun. Kahit gawa nila ng istorya, dahil yun yung defense ko eh. Yung totoong in-upload ko. 'Di ba? Eh, itong pagbura mo, guilty ka. Ibig sabihin. Binura niya daw dahil nagawa issue. Bullshit. So, di naman nakikisakay, sir. Concerned netizen lang ako. Kasi sa palagay ko, hindi tamang ginawa niyong video na yon. Makajos ka pa naman. Kayong tao, sir. Makajos pa naman kayong tao, sir. Pero yung paniniwala ng ibang relihiyon, hindi nyo nagawang respetuhin. Nawawalan tuloy bilib ko sa'yo, sir. Tagahanga mo pa naman ako. Sabi ko, pag Muslim, mabanggit ko di po tama talaga. Arabo po sabi. Malinaw naman daw. Arabo daw. Ngayon, kakabig na naman siya na hindi na for the content. Wala ngang relihiyon na binanggit po. Inasingit mo po kasi ang Islam, di naman lahat po ng Arabo Muslim. Tandaan nyo po, hatiway po, good night. Sabing ganun. Kaya nga sir, ito nga ang problema nagbanggit ka kasi ng haram at alam mo na bawal sa Arabo ang baboy. Ang depensa yan. Kung sa tingin nyo, sir, walang masama dun sa ginawa nyo, bakit nyo buburahin? So, nasagot na yan, ano? Dito sa huling reply niya, ano? Ito na.
Sabing ganon, video ko yon at malaya ako na alisin kahit alin dyan. Hindi yun ang issue. Totoo yun. Di ba? Kahit nga video mo na walang issue, pwede mo alisin. Pero ang tinatanong dito, yung dahilan kung bakit mo inalis. Di ba? Sa anong dahilan, sir? Kaya nga ito tinatanong, di ako na-guilty. Sabi na lang ng friend ko, alisin mo na lang at makitid pag-iisip ng mga Pinoy na di Islam yun. Sinong friend mo nagsabi nun? Tandaan mo po, walang nabanggit na Muslim doon. Arabo ang sinabi ko po. Saka wag ka po gumamit ng dami kasi hindi naman masama ang magtanong po. Sige sir, salamat po sa oras nyo. Sana sir, next time na lang, isipin din muna natin mabuti ang ipopost natin. Kasi sir, madami nakapanood, hindi maganda yung ganon. Idol ko kayo sir, fan nyo ako, believe ako sa inyo. Thank you po. Sige, salamat po ha. Wag po kayong matakot gumamit ng real account. Wala, strawman ito sir. Wala tayo dapat ipag-alala, di lang po sila nakakaunawa. Wala ka palang dapat ipag-alala, ba't binura mo? 'Di ba? Baka nga kung halimbawa kung talagang walang problema doon, baka mismong mga Muslim yung magtatanggol sa iyo noon. Oy, wala naman sinasabing Muslim doon. Bakit kayo nagagalit kay Alex Pabella? 'Di ba? Wala naman sinasabing Muslim ah. Bakit kayo nagagalit kay Alex Pabella? Yun ang sasabi ng mga Muslim sa'yo. Pero inalis mo. Tapos, sino yung sinasabihin yung makikitid ang pag-iisip? Ha? Yung mga Muslim na ma-offend mo? Yun ba yun? Kung hindi mga Muslim, ba't mo tinanggal? Diba? Come on. Ay, Diyos ko. Pag ganyan ang dahilan, no? Alam mo yung kapasidad ng utak eh. Diba? Kaya kahit kailan din nyo talaga ako masisisi na hindi maniwala na siya may-ari ng gasolinahan, yun lang. Ngayon, kung siya talaga may-ari, di okay lang. Pero hindi ako naniwala talaga. Ngayon, maaring hindi mag-viral yan ngayon. Pero katulad ng sinabi ko, yan ay nakatala na sa record ng internet. Anytime pwedeng pumutok yan. Pwedeng bukas, pwedeng next year, pwedeng sa susunod na 5 taon. Ano yan, babalik at balik. Kaya nga sinasabi, think before you click, di ba? Lahat ng mga ipopost mo, dapat pinag-iisipan. Ako, hindi rin ako ligtas dyan. Pwede rin ako makapag-post ng bagay na hindi maganda. Di ba? Kaya lahat tayo dapat iniisip yan. So, yun lang po ang pag-uusapan natin ngayong umaga. Magandang umaga po sa inyo lahat. Bye-bye.